Purihin po ang Diyos. Minsan pa, isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Sa Diyos, na kung saan tayo po ay narin. Dahilan, bakit tayo narito ngayon? Amen. Ang Diyos na walang ibang sentro ng ating pagpupuri, sentro ng ating paglilingkod, kundi siya lamang. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila ay patuloy natin ibalik sa ating Panginoon. Sa magitan po ng patuloy po natin pagbibigay, pagkilala, pasasalamat sa Kanya, sa buhay po natin. Sa pagkakataon po ito mga kapatid, gusto ko lang po ipaalala po sa inyo. Lagi pong sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya kung ang ating pisikal na katawan ay pinakakain natin ng mga pagkain pisikal para lumakas, kaya hindi lalakas ang ating pong buhay spiritual, ang ating pagkatao, hindi lalakas ang ating pananampalataya kung walang pagkain spiritual. At paano ba tayo tumitibay? Sa patuloy po natin pagtanggap ng salita ng Diyos. Doon po tayo tumitibay. Amen. Kaya ang pinakamahalagang bahagi po ng ating pong pagtitipon na ito, walang iba kundi ang ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat sa magitan po nito, dito po nangungusap ang Panginoon para po bigyan tayo ng gabay sa buhay na ito. Bigyan tayo ng patnubay na anuman ang ating gagawin, kaya na tayo sasamahan ng Panginoon dahil ang gabay natin ang salita ng Diyos. Kung tayo po hindi patuloy na sumusunod o kumikilala sa salita ng Diyos, walang guidance si Bird. Pero habang tayo tumatanggap ng salita ng Diyos, patuloy natin hinahayaan na ito'y maging gabay, ilaw ng ating buhay, tiyak ang pagsama at presensya ng Diyos ay isa sa atin saan man tayo naroon at anuman ang ating ginagawa. Dahil dala-dala natin sa ating pamumuhay walang iba kundi ang gabay ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya sa araw po na ito, pasalamatan natin ng Diyos na muli po tayo tatanggap ng kanya pong makapangyarihang salita. Pero bago po ang lahat, nais ko po munang i-welcome po natin ang may kasiyahan. For the first time who attend our worship service, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for the privilege, opportunity na makasama po natin ang ating kapatid sa pananampalataya. Let's welcome si Ate Daisy Espinosa para po natin. Morning po tayo, ang prayer po namin, nawa po ay sa pagkakataon po nito na binigay ng Panginoon, dalangin po namin na kayo po yung mapagpala. Maranasan niyo po ang presence ni Lord. At ang presence niyo rin po ay kagalakan po ng bawat isa sa atin. Sa Diyos po ang papuri. Para pa natin minsan pa tayo po yung dalangin. Maraming po salamat o Diyos sa pagbibigay sa amin ng panibagong lakas at buhay. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng maayos na kapahinaan at muling ginising upang ikaw mapasalamatan at mapapurihin. Narito po kami, Panginoon, nagkatipon-tipon upang patuloy kang sambahin at kilalanin. Kaya naman, ang Diyos sa aming kalagitnaan, dalangin po namin na walang ibang pumilos sa amin kundi ang iyong presensya. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pong pagbubulay ng iyong salita. Kayo po ang mangusap sa amin, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at hayaan na sa patuloy namin pagtanggap ng iyong salita, baguhin niyo po ang aming buhay. Baguhin niyo ang aming pagkatao. Linisin niyo ang aming mga puso at isip, Panginoon, at panahanan kami ng iyong Banal na Espiritu habang binubuksan po namin ang aming buhay sa iyong salita. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo kami pagtagumpayin at pagpalain, Panginoon, habang ang bawat isa, Panginoon, ay pinipiling kumilala at sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa mga bagong matututunan namin sa araw na ito, sa pag-usapan namin na patungkol po sa recognition na mas higit na mas mahalaga. Na matanggap man namin ang pagkilala ng tao, pero mas higit pa rin ang pagkilala mo sa bawat isa. Nawa, maunawaan po namin, Panginoon, sa magitan ng papahayagan sa araw na ito, ang kahalagahan na matanggap namin, hindi ang pagkilala ng mundo, kundi higit sa lahat ang pagkilala mo sa amin. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Praise God. Dahil po ba tayo makinig? Salita ng Diyos? Amen! Sabi po ng Matthew 25:21, His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Ano po ba yung context na ito? Ito po ay isang parable, isang talinghaga. Ito po ay talinghaga ni Jesus na kung saan meron siyang binigyan ng bag of golds, meron siyang binigyan ng pera, pinagkatiwala niya,
So, ibig sabihin, ito po'y patungkol sa good stewardship. Everybody say good stewardship. When you say steward, ikaw po ay sa Tagalog. Steward, ikaw po ay tagapamahala. No? Binigyan pagtitiwala ng pamahalaan, good steward ka, na mapamahala mo ang mga bagay na pinagkakatiwala sa iyo. Amen? So ngayon, pinag-uusapan natin po dito kung paano po nalulugod ang Diyos kapag tayo po ay nagiging tapat sa pinagkatiwala niya sa atin. Ano po ba yung pinakahigit na pinagkatiwala niya sa atin? Sabi mo sa tayo mo ang buhay mo. You must be a good steward of your life. Amen po ba? Dapat mapamalaan mo ang iyong buhay dahil ng maayos, karapat-dapat sa Diyos, dahil ang buhay na yan ay ipinagkatiwala ng Panginoon. Kaya sa araw po na ito, nawa, dahil magiging mabuting steward tayo ng buhay na ito, haharap man tayo pagdating ng panahon sa Diyos na masasabi niya sa atin, well done, good and faithful servant. Na tayo po ay maparangalan ng Diyos, makatanggap tayo ng recognition sa Diyos dahil naging mabuting, tagapamahala, naging good steward tayo ng ating buhay. Amen po ba? So, tignan po natin. Dito po sa verse na ito, when you say recognition, yung sinabi doon na well done, di ba? Well done, my good and faithful servant. Ibig sabihin po, yung affirmation from the Lord. Na ibig sabihin, talaga pong kinikilala ng Diyos yung mga ginawa. At ang sabi doon, kung ano po ba yung mas mahalaga sa Diyos? Kaya my good and my faithful. Ang sabi po doon ay hindi kasikatan, kundi faithfulness ang mahalaga sa Lord. Amin po ba? At ang sabi, ang resulta nun, reward, responsibility. Pag sinabi reward, gaganti pala ka ng Diyos. Pag sinabi responsibility, mas lalo kang bibigyan ng mas higit pang bagay ng Panginoon. At higit sa lahat balang araw, ikagagalak mo ang walang hanggang pagpapala kasama ang Panginoon dahil naging good steward ka ng buhay. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon sa araw po na ito. Mga kapatid, lahat tayo naghahangad ng pagkilala. Sino ba naman hindi? Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagkilala ng Diyos sa isang tapat na buhay. Amen? Yes, today we celebrate recognition. We celebrate, may mga awards, may mga achievements, may mga milestones, especially yung ating mga student. Palamakan natin yung ating mga estudyante na tumanggap ng mga parangal, nagtapos sa kanilang pag-aaral, may mga awards, may mga recognition. Salamat po dahil binigay ng Panginoon yan. Salamat po, iyan po ay biyaya ng Diyos. Para sa ating mga estudyante. Pero itong topic na ito, hindi lang po sa kanila, para sa ating lahat. Lahat tayo po ay karapat-dapat tumanggap ng recognition. Amen po ba? Hindi lang student. Lahat tayo kasi may kanya-kanyang laban at lahat tayo may kanya-kanyang tagumpay sa buhay. Lahat ba dito ay may laban sa buhay? Araw-araw may pangkibaka tayo sa buhay na ito. Araw-araw lumalaban tayo. Araw-araw nagpapakatatag tayo. So everyone deserves recognition. Amen po ba? May mga magulang na tahimik na nagsasakripisyo. They deserve recognition. Ama po ba? Para pa natin mga magulang na ito na dapat sakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. They deserve recognition. Amen po? May mga manggagawa na tapat kahit walang nakakita. May mga manggagawa na tapat sa kanilang ginagawa. Responsibility. Trabaho. So they deserve recognition. May mga kabataan na lumalaban sa tukso, talagang pinagsisikapan nila na maging maayos ang landas na kanilang tatahakin. Di ba? Pinipili nila ang magandang buhay para sa kanila. So they deserve recognition. May mga lingkod ng Diyos, may mga naglilingkod sa Panginoon na patuloy naglilingkod kahit napapagod. They deserve recognition. Everyone deserve recognition. Amen po ba? Sa totoo lang, gusto nating ma-appreciate. Yes. Sino pa naman hindi? Gusto nating mapansin. Gusto nating marinig. Good job. Tama po ba? Pero ngayong araw na ito, gusto tayong palalahan ng Diyos. May recognition na mas mataas, mas mahalaga at walang kapantay. Kasi sa recognition na maaari natin matanggap sa mundo ito. Yan po ang pagkilala ng Panginoon. Amen? Kaya, dito po sa ating pag-uusapan, ito po yung points na katotohanan na dapat nating tandaan. Number one, human recognition is limited and temporary. Yung pagkilala ng tao, limited yan, temporary lang yan.
Yes, totoo. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart. Kahit pa sabihin natin ang pagkilala ng tao, limitado lang yan, pansamantala lang yan, it doesn't mean na hindi mo nagagawin yung the best mo. Yes, ang sabi ng Bible, gawin mo yung the best mo sa lahat ng iyong ginagawa. Whatever you do, work at it with all your heart. Ginagawa natin yung best natin sa lahat ng mga pinagkatiwala sa atin. Pinagkatiwala ka makapag-aaral, gawin mo mabuti yung pag-aaral. Whatever you do it all with all your heart. Amin ko ba? Pinagkatiwalaan ka ng trabaho, magtrabaho ka ng tapat. Do it all with all your heart. Naging magulang ka? No? Whatever you do, work at it with all your heart. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa maraming bagay. But I want you to understand, recognition on earth is good. Yes, dapat naman talagang kilalanin ang mga sakripisyo, ang mga pagpapagal. Kailangan nga, sa buhay naman ito talaga namang, pwede naman tayong tumanggap ng mga recognition. Pero tandaan po natin, itong mga recognition ito dito sa mundong ito, pagkilala, parangal, ano pa man mga matanggap natin mga award, lahat po yan ay limited lamang. Darating ang panahon, no? Na hindi lahat mapapansin, pero salamat, napansin ang galingan mo. Hindi lahat ma-awardan, pero salamat, na-awardan ka. Hindi lahat ma-appreciate ng tao. Tama po ba? At kahit makilala ka man, panandalian lang ito. Darating ang araw, lilipas ang palakpakan para sa iyo. Darating ang araw, makakalimutan din ng tao yung mga narating mo. Tama po ba? Wala sa sinasabi ng tao o pagtingin po ng tao ang ating halaga. Kung doon po tayo nakatingin, darating ang tayo, malibis mo na tayo. Kasi, doon tayo nakatingin sa kung anong pagtingin ng tao, recognition ng tao, o siya sabihin ng tao sa atin. No, hindi po yan ang pinakamahalaga. Ngayon, papalakpakan ka, bukas may ibang bida. Ngayon, may award ka, bukas may iba na mas magaling sa'yo. Tama po ba? Kaya lahat ng pwede natin matanggap na recognition sa mundo ito, everything is limited and temporary. Kaya sabi ng salita ng Diyos, in 1 John 2:17, the world and its desires pass away. Ang hangarin ng mundo at hangarin ng mga tao lilipas din. Kaya ang dapat nating tandaan, in John chapter 5 verse 4, mas hanapin po natin yung parangal ng Diyos kaysa parangal ng tao. Amen. Dahil ang approval ng tao, panandalian lang yan. Amen? Kung nakatingin ka sa parangal ng papuri ng tao, well, hindi laging ikaw po ang magaling, hindi laging ikaw po yung aangat, hindi laging ikaw yung may pagkakataon. Lahat ay pwedeng maparangalan. Kung doon tayo nakatingin, hindi ba po parang pong, hindi ko sinasabing useless yung mga recognition, pero kung doon tayo nakatingin, hindi ba parang darating din man ang panahon, lahat naman yan makakalimutan na. Again, but the Word of God says, whatever you do all of it with all your heart. Yes, ginagawa natin ang lahat ng the best natin, pero tandaan po natin, higit pa ang pwede nating matanggap sa Diyos sa mga recognition na pwede nating matanggap sa mundong ito. Kaya itong recognition na tinatanggap natin sa mundong ito, lahat ng ito ay para sa akin ay pagpapala lamang ng Diyos. At hindi ko pwedeng maipagmalaki. Amen po ba? At hindi ko pwedeng tignan yung aking identity, yung aking work doon sa aking mga achievement dito sa mundong ito. Dahil lahat ng ito ay temporal lamang. Naiintindihan po ninyo? Kaya kahit gaano ka naging magaling, kahit gaano ka naging matagumpay sa iyong buhay, lahat ng ito ay blessing, grace lamang ng Panginoon sa atin. Amen po? Ano po ang pinakamahalaga sa lahat? Ang mas mahalaga sa lahat, makita ng Diyos yung ating katapatan. Sabi mo sa atin mo, ang pinakamahalaga sa lahat? Makita ng Diyos ang ating katapatan. Dahil ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas. Sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, God looks at the heart. Nakatingin ng Diyos sa faithfulness mo. Hindi sa narating mo, hindi sa nakamit mo, kundi mas nakatingin ang Diyos sa naging katapatan mo sa buhay na ipinagam ng Diyos sa iyo. Amen.
At ang sabi ng Matthew chapter 25 verse 21, no? Haharap ka sa Diyos na pinahahalagahan niya yung katapatan mo sa lahat ng iyong ginawa. Kaya sabi niya, well done, good and faithful servant. Amen? Maganda po bang haharap tayo sa Diyos? Na dahil naging good steward tayo ng life na ito, masasabi sa atin ng Panginoon, well done, my good and my faithful servant. Nagawa mo. Napagtagumpayan mo ang buhay. Naging tapat ka sa buhay na ito. Amen po ba? Because sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, hindi malilimutan ng Diyos ang iyong mga ginawa sa mundong ito. Kung paano ka naging tapat sa buhay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kahit hindi napapansin ng tao, nakikita at pinahalagaan ng Diyos ang lahat ng ginagawa. Amen po ba? Maaaring ang tao, maaaring hindi man makita ng tao ang lahat ng iyong pagsisikap. Hindi man mapahalagaan ng tao yan, hindi man maparangalan ng tao yan, huwag kang mag-alala. Dahil mas higit ang nakakita ng iyong pagsisikap. Mas higit ang nakakita ng iyong pagtsatsaga. Mas higit ang nakakita ng iyong sakripisyo. Walang iba kundi ang Panginoon. God sees. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating pagpapagal sa buhay, pag sinagsisikapan sa buhay ng may katapatan. Pinahahalagahan ng Diyos yan. Amen po ba? God sees, walang bagay na hindi napapansin ng Diyos. Ang sakripisyo ng magulang, ang katapatan ng trabaho, ang pag-aaral ng mabuti ng mga estudyante, no? Ang patuloy na paglilingkod sa Diyos. Maaaring walang pumalakpak sa iyo sa lahat ng ginagawa mo niya. Pero ang Diyos nakatingin at sa Kanya, hindi lang success ang mahalaga. Ang mahalaga sa Diyos, yung faithfulness natin sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen. Amen po? Kaya mas hanapin natin, isip natin, yung papuri ng Diyos kaysa papuri ng tao. Amen? Ngayon, tumanggap man tayo ng pinakamataas na karangalan sa paaralan. Pero darating ang time, hindi na magmamatter yan. Tama po ba? Tatanda tayo na malilimutan na yan yung mga narating natin. Pero sa Diyos, magmula pa noon, hanggang sa buhay na walang hanggan, lahat ng iyong pagsisikap, lahat ng iyong pagpapagal, naging tapat ka sa buhay na pinagkatiwala sa Diyos, inayos mo yan, pinagbuti mo yan, hindi mo hinayaan ang buhay na pinagkatiwala sa Diyos, ng Diyos ay masira, mawalan ng kabulungan. Pinagsikapan mo ang buhay na may katapatan sa Diyos. At lahat ng opportunity na dumarating sa iyo, di ba? Hindi mo sinayang. Pinagbuti mo. Kasi alam mo, I am a good steward of this life. Dahil ang buhay nito galing sa Panginoon. At lahat ng mga privilege opportunity na dumarating sa akin galing sa Panginoon. Kaya pagbubuti niya. The Lord sees your faithfulness. Amen? Kasi taas mo kamay mga estudyante rito. Diba? Maraming mga kabataan, nahihirapang mag-aral. Nahihirapang magtapos. But the Lord gave you opportunity to study. So be faithful doon sa binigay na pagkakataon ng Panginoon. Maraming mga pamilya na hindi naging maayos ang pagsasama. Broken family. Tama po ba? Pero habang binibigyan tayo ng Panginoon na ng pagkakataong mapamalaan ng ating family sa mabuting pagsasama, let us be a good steward of this family. Sino dito may mga trabaho? Kung binigyan tayo ng trabaho ng Panginoon, kahit walang nakakita, gawin natin ang tama ang ating mga trabaho. Amen? Kasi yung trabaho na yan, ipinagkatiwala ng Panginoon yan sa atin. Marami mga tao hirap magtrabaho. Pero God gave me opportunity to work. Diba? Para makapag-provide to the family, makatulong sa family. So if God gave me the opportunity to work, so I must be faithful doon sa opportunity na binigay ni Lord. Why? Kasi good steward ako ng mga bagay na binibigay ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord kanina in Matthew 25:21, ang pinagkatiwalaan sa maling na bagay, mas magkakatiwalaan pa sa malaking bagay. Kung pinagkatiwalaan ka sa maliit na blessing, naging tapat ka doon, pinagbuti mo, naging good steward ka sa mga opportunity bibigyan ni Lord, mas higit pa ang pagpapala na bubuksan sa iyo ng Panginoon. Amen. Bakit po? Kasi naging napagkatiwalaan ka ng Diyos even sa maliit na bagay. Ano pa kaya sa mas malalaking bagay? Amen. Amen po ba?
Kaya mas piliin natin maging tapat sa anumang aspeto ng ating buhay. Kasi nga, ang nakikita natin, mas higit sa Diyos, hindi yung mga parangal, hindi yung mga narating, mas higit sa Diyos, yung naging tapat tayo sa lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen ba? Wala man nakakita, pero kita ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Wala tayong maitatago. Amen? Kaya piliin natin maging tapat sa harap ng Diyos. Kahit hindi napapansin ng tao, nakikita at pinahalagaan naman ng Diyos ang lahat ng ating pagpapagay. Amen? Amen. Praise God. Kaya, mga kapatid, no? Ano pa ang sabi ng 1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Ang binigyan daw ng pagtitiwala ay dapat patunayan siya ay faithful. Okay? Kapag pinagkakatiwalaan ka, maging tapat ka. Amen po ba? Pag pinagkatiwalaan kang mag-aral, mag-aral ka ng mabuti. Ang hirap magpaaral. Pag pinagkatiwalaan kang magtrabaho, maging empleyado ng isang company, maging tapat ka. Dahil nagtiwala sa iyo, makakatulong. Tama po ba? So maraming bagay na binibigyan tayo ng pagtitiwala. And let us prove that the children of God is faithful. Amen? Because hindi man nakikita ng tao, pero alam natin nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. So that's why we must prove faithfulness in everything that we do. At ang sabi rin po ng Proverbs 28:20, a faithful person will be richly. Mas lalo daw pagpapalain at pasasaganahin ng Diyos ang mga tapat na tao. Parang po konti lang po ang gusto nun. Mas lalo daw pagpapalain at pasasaganahin ng Diyos ang mga tapat na tao. May na talaga eh. Lalo daw pagpapalain at pasasaganahin ng Diyos ang mga tapat na tao. Amen! Bakit daw? Kasi ang pinagkakatiwalaan daw sa maliit na bagay, mas pagkakatiwalaan pa saan? Sa mas malalaking bagay. Panapakan natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, binavalue ni Lord lahat yung ginagawa ng katapatan sa angkaman. Ano mang pagkakataong binigay sa iyo? Ano opportunity? Binavalue ni Lord ang pagtsatsaga mo, ang pagsisikap mo, ang kayong tapat mo sa lahat ng bagay na binigay sa iyo. Pinapahalagahan ni Lord. Amen? Kaya kahit na, yes, thank you, nare-recognize tayo ng tao, pero sa aking pangalawa na lang yan. Salamat kung ma-recognize, salamat kung ma-awardan, salamat kung makilala ng tao, maparang ng tao. Pero mas higit kung tinitignan, yung ako'y mas maparangalan ng Diyos dahil mas naging tapat ako sa harapan. Kasi pwede naman na maging ma-recognize tayo ng tao. Kasi pwede naman natin itago yung ating mga ginagawa. Pero sa Diyos, wala tayong may tatago. Kaya sa mata ng Diyos, hindi mo nakikita ng tao, pero mas maganda, alam ng Diyos na naging tapat tayo. Amen? Praise God. Kaya naman, anong pinakadapat nating hangarin? Recognition ba ng tao na pansamantala lang? Na darating ang time, malilimutan din? Anong dapat nating hangarin? The greatest recognition is eternal. What does it mean? Sabi po na Matthew chapter 6 verse 19 to 20, do not store up for yourselves treasures on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. Yung tunay po na reward, hindi nawawala. Eternal din. Amen po ba? Ibig sabihin, ang pinakamataas na recognition, hindi ito yung galing sa tao. Hindi ito nabibili. Hindi ito yung nawawala. Kasi galing ito sa Diyos. What does it mean? No? What does it mean? Yung eternal recognition, ay yung human recognition, temporarily, limited. Pero tandaan po natin, hindi natatapos ito sa lupa ang buhay ng tao. Everything in this world, lalaho yan, malilimutan yan. Pero darating ang time, we will go to eternity. Amen? We will go to eternity. So tandaan po natin, dalawa lang naman ang eternal place. It's either eternal hell o eternal in heaven. Amen? So, the greatest recognition in eternal is when we face the Lord Jesus Christ sooner, no? Ang sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, when we face the Lord Jesus Christ, masasabi natin, Lord, I have fought the good fight of faith. No? Talagang lumaban ako. Talagang tinapos ko ang lakbayin ko ng
pinanatili ko sa akin ang aking pananampalataya. Amen? I fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Lumaban ako, naging matatag ako, Panginoon, para sa inyo. Tinapos ko yung lakbayin ko, naglingkod ako habang ako'y may kalakasan. Tinapos ko ang aking paglilingkod. Hanggang sa ako'y mawala ng hininga. Talaga bang pinangawakan ko yung aking pananampalataya, hindi ako bumitaw. I fought the good fight of faith. I have finished the race and I have kept the faith. Habang ako'y nabubuhay, Lord. Hindi ko sinayang ang aking pananampalataya. Nagpatuloy ako hanggang kamatayan. Anong reward ni Lord? In verse 8, now there is in stores for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award. Ngayon daw, dahil lumaban ka, naging matatag ka, tinapos mo ang lakbayin ng paglilingkod, nanatili ka sa pananampalataya, ngayon bibigyan ka daw ni Lord pagdating ng araw ng crown of righteousness, ng corona ng gantimpala. Susutan ka ng corona, the crown of righteousness, which the Lord, siya po mismo ang magbibigay, mag-aaward. Para pa natin ang Panginoon doon. Sino yung nag-aaral dito na haharap ko sa Panginoon Jesus, siya mismo mag-aaward. Yung recognition niya mismo matatanggap mo in eternity. May eternal reward para sa mga naging faithful. Amen po ba? Nakita nyo, down there is in store for me the crown of righteousness. Ito po yung hinihintay ko. Nakakapagod maglingkod yes, nakakapagod pastor, nagtatrabaho sa City Hall. May pamilya tayo. Naglilingkod ka, yes, nakakapagod. Pero ano niyo po yung nagpapamotivate sa akin? No? Bukod of course sa akin magandang asawa. Bukod of course sa akin magandang asawa, may nagpamotivate pa sa akin. I know darating ang time na harap ako sa Panginoon, Lord, i-awardan mo ko ng crown of righteousness. And the Lord will crown me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award. Siya mismo mag-aaward. Amen po ba? And in 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the Christ shepherd appears, kapag nakita natin ang Panginoon, dumarating, you will see the crown of glory that will never fade away. No? Bibigyan ka daw ng gantimpala ng buhay na kailanman hindi pupupas, hindi mawawala. Hindi tulad ng recognition dito sa lupa, makakalimutan. Mawawala din naman ng halaga sa iba. Pero yung reward natin sa Panginoon, dala-dala natin hanggang eternal. Hindi kumukupas, hindi tulad ng human recognition. Amen po ba? Amen. Praise God. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 23-24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Kung ikaw man ay manggagawa, gawin mo lahat na parang ginagawa mo sa Panginoon. Kasi pag ginagawa mo sa Panginoon, sa maliit na bagay, may tapat ka. Amen po ba? Kung ang lahat ng bagay na ginagawa mo, ay iniisip mo, ginagawa mo ito para sa Panginoon, na parang para sa Panginoon, kahit sa maliit na bagay, hindi ka gagawa ng hindi karapat-dapat. Why? Kasi alam mo na kung may nagtatrabaho, kasama ako si Lord, nakatingin si Lord, binabago ni Lord ang faithfulness ko, nakikita ni Lord lahat ng ginagawa ko, sa magiging tapat ako para kay Lord. So lahat ng ginagawa mo para kay Lord ay may katapatan. Ano sabi ng verse 24? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Hello? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, the Lord Christ you are serving. So, ibig sabihin, you will inherit from the Lord a reward. Tatanggap ka ng reward. Because ang Panginoong Hesus ang pinaglingkuran mo, anuman ang iyong ginagawa. Yung maging tapat ka lang sa iyong pag-aaral, si Lord ang iyong pinaglilingkuran nun. Maging tapat ka bilang anak, si Lord ang pinaglilingkuran mo nun. Maging tapat ka bilang magulang, si Lord ang pinaglilingkuran mo nun. Maging tapat ka bilang empleyado, si Lord ang pinaglilingkuran mo nun. Because it is the Lord Christ you are serving. And you will receive a reward from the Lord because of your faithfulness. Amen po ba? Kaya yung sinasabi natin, Lord, matanggap ko man ang lahat, pero bata man ang matanda, matanggap ko man ang mga bagay dito sa mundong ito, wala pa rin hihigit sa gantimpalang marireceive ko sa iyo. Kaya aayusin ko ang buhay na pinagkatiwala mo sa akin. Yung mga opportunity dumating sa akin galing sa iyo. Hindi
hindi ko po sasayangin, hindi ko paaksayin, magiging tapat po ko sa lahat ng dumarating sa akin. Pwede po ba yun? Amen. Kaya sa ating lahat, bata man matanda, mag-aral ka na mabuti, magtrabaho ka na maayos, gampanan mo ang responsibilidad mo. Pero hindi po doon natatapos. Kung paano po tayo nag-e-effort na tagumpay sa lupa, mas lalo natin ibigay ang ating puso sa gawain ng Diyos. Because at the end of our life, hindi tatanong ng Diyos kung gaano ka kasikat, kung gaano ka naging tapat. Maliwanag po? Amen. Kaya isang araw lahat, ang recognition sa mundo matatapos. Wala nang award, wala nang title, wala nang applause. Pero sa applause, palakpak. Pero haharap tayo sa Diyos, sa sandaling yun, iisa lang mahalaga. Ang sasabihin niya sa atin, well done, my good and my faithful servant. Inaasahan ko ba natin? Gusto ko ba natin yung marinig sa Panginoon? Kaya mga kapatid, our conclusion is, hindi lahat masasabi sa iyo, well done ang tao. At kahit sabihin nila yun, panandalian lang. Kahit walang nakakapansin, God sees and siya ang magsasabi ng tunay na well done sa iyo. Siya ang magaganting pala ng pagsisikap at katapatan mo. And third is, yung well done ng Diyos, hindi lang words, may kasamang eternal reward at joy. Amen po ba? Amen. Kaya, live not for applause on earth, but for well done from heaven. Amen. Huwag lang tayo mabuhay sa lupa para sa palakpak ng tao. Pero mabuhay tayo sa lupa para sa gantimpala ng langit. Amen. Amen? Amen. Sabi mo sa tayo mo, huwag ka lang mabuhay sa palakpak ng tao. Hindi mabuhay tayo sa parangal ng langit. Amen? Mas mahalaga sa atin na tayong lahat ay nakilala ng Panginoon dahil naging tapat tayo sa maliit na bagay. Kaya mas ibigyan pa tayo ng Diyos na mas higit pang mga bagay. Lalo na ang kanyang pangako sa buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po panalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa aming po mga tutunan sa araw po na ito. Natunay nga, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil nagkaroon po kami ng opportunity habang kami nabubuhay sa mundong ito, may mga opportunity na pwede po kami maparangalan, pwede kami magkaroon ng award, ng achievement, pero lahat ng po yan, Panginoon, ay alam po namin ay temporal lamang, limitado lamang. Kasi ang mahalaga sa amin, Panginoon, naging tapat kami sa mga opportunity na binibigay mo sa amin. Amen. Ang pinakamahalaga sa amin, naging good steward kami ng buhay na ito. Kasi nakikita mo, Panginoon, lahat ng aming pagsisikap, lahat ng aming pagpapagal. At hindi ka nakatingin sa kung ano po yung mararating namin. Kundi nakatingin ka, Panginoon, na sa lahat ng oras, pinili namin maging tapat sa maliit ang malaking bagay. Kaya naman, Panginoon Diyos, naniniwala po kami higit pa sa karangalan, tagumpay na maaari na maranasan sa mundong ito, ang mararanasan namin sa buhay na walang hanggan. Dahil ikaw na nangako sa amin, Panginoon, ay tapat na kapag naging mabuting katiwala po kami ng buhay na ito, tatanggap kami ng gantimpala higit sa lahat sa langit kasama ka, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin po namin na wala man nakakakita sa mga ginagawa namin, pero gawin namin ng mabuti, gawin namin ng may katapatan, ng the best, ang lahat ng aming ginagawa. Sa pagiging magulang man, sa pagiging estudyante man, sa pagiging empleyado man, sa paglilingkod man. Lord, ang pinaka-lagi namin isipin, mas higit nagnais namin ay hindi parangal ng tao, kundi ang parangal mo sa buhay namin. Ang pagkilala mo sa lahat ng aming ginawa sa mundo ito. Kaya maraming pong salamat sa aming pong natutunan sa araw na ito. Mauninawa po namin ito sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Sa iyo po lahat ang papulit at salamat. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God!